Good morning, Royal Class! What's up, mga Mawinians? This is the Princess of the Universe, Maui Sensei. Welcome sa ating YouTube recorded vlog. Ayan, mamaya na lang po tayo magla-live mga kababayan. At eto nga, mag-discuss ako ng tatlong topics. And one of them ay itong akusasyon nga sa mga Duterte na sila ay may kinurakot noong si PRRD ang nakaupo. So that was 6 years before Marcos Jr., di ba, started to become the president of the Philippines for for more than 3 years now, mga kababayan. And sa panahon daw ni PRRD, maraming kinurakot ang ating Tatay Digong. Naniniwala ba kayo rito? Kung meron man pong ninakaw or nandambong man si PRRD, nasaan ang mga ninakaw? Saan nakadeposito? Dito na pumapasok po yung mga allegations ni Trililing, di ba, na nakinabang nga yung mga kamag-anak ni Senator Bongo pagdating sa mga contracts, ganyan, bilyon-bilyon daw. Nagsampa siya ng kaso kay PRRD at kay Senator Bongo. And allegedly, si VP Sara rin po ay may joint account sa kanya with her father. Kung ako tatanungin niyo, wala, malabo, imbento, lalo si Trililing wala namang kredibilidad. Alam naman natin na mortal at tinuturing niyang mortal na kaaway si PRRD. Dahil kung, ayun nga pala mga atit kuya, no, kung meron mang ninakaw ang Duterte administration, dapat noon pa nag-ingay si Trillanes. Parang napaka questionable kung bakit nagsasalita ngayon si Trililing. Well, sabi ko nga sa inyo, next year, magpaparamdam na yung mga nagnanais tumakbo for 2028 elections kasi nga ang susunod na taon after 2026 ay yung filing na ng candidacy. So siguro gusto magpaka-relevant ni Trililing, dahil gusto niyang gumawa ng ingay, hindi ba? Kapag mga anti-Duterte kasi ang mga nagsasalita recently ay pinaglalaanan ng media ng oras. Sabi nga po ni former spokes Salvador Panelo, bakit nyo pa pinapansin si Trilling? Sinabi talaga niya yun sa media. Ba't nyo pa pinag-iintindi ang taong niya? Wala namang kredibilidad yan. Eh, alam niyo naman ang media, anti-Duterte yan ever since, di ba? Tapos ngayon pro-Marcos na sila. At saka, mga kababayan, feeling ko nga, diversionary tactics itong lahat. Kaya recent lang nagsasalita si Trillanes. Kung may ginawa mang pagnanakaw si PRRD or pangungurakot, dapat noon pa siya, panahon pa lang ni Tatay Digong, gumagawa na siya ng ingay, hindi ba? Pero ngayon lang siya nagpapapansin, ngayon lang siya ini-entertain ng media, at ngayon lang siya kumikilos. Nakakapagtaka. It's as if nililibang tayo or nilalansi tayo para hindi mapag-usapan ang mga malalalang current events ngayon, lalo na po itong pagkabulgar ng mga ghost projects, particularly yung mga flood control. Kung wala mang project nga po talaga ay substandards naman or marurupok kung meron man, hindi ba? At kitang-kita po yung resulta niya dahil nga po binabaha ang Pilipinas kahit konting ulan lang. Hindi kasi ganyan mga atit kuya eh. Lalo na ng mga bata pa tayo, hindi ba? Even us na mas younger generation nga, na inabot ko noon na kahit ang lakas ng bugso ng ulan, hindi naman lumalaki ang tubig sa ilog namin, na nakakatawid pa rin naman kami, Pero lately, konting ulan lang, buhos agad. Kahit nga walang ulan sa atin, kung sa di kalayuan kung saan nanggagaling yung ilog or yung puno ng ilog, kung doon talaga po ay bumuhos ang ulan, magugulat ka na lang rumaragasaan na ang baha sa lugar natin na hindi naman talaga binagsakan ng ulan, hindi ba? So, saan nga ba kung meron mang ninakaw ang mga Duterte? May nagtanggol sa kina PRRD, and nakakatuwa na iilan lang naman tong mga celebrities na naglalakas loob na sumuporta sa pinaniniwalaan nating mga mabubuting leader. Speaking of celebrities, hindi lang po artista, pero iilan lang, meron din pong mga singers. And one of them is Wednesday Cornejo. Bakit kaya Well, parang pro-Duterte naman siya ever since, hindi ba? Ito yung balita today. Kung kinarakot ng mga Duterte ang pera ng bayan during PRRD's time, sabi ni Wednesday Cornejo, I think si Wednesday Cornejo ay anak ni Mel Chanco. Pero si Mel Chanco anti-Duterte, no? Ay, ano ba yan? Tama? Anti-Duterte yan si Mel Chanco. Pero itong anak niya, pro-Duterte, parang DDS, di ba?
kung may kinarakot nga raw ang mga Duterte, nasaan ang mga bahay nila sa Ladislawa, helicopters, private jets at mga engranding bahay, bahay bakasyunan at kung ano-ano pang senyales ng lavish lifestyle, di ba? Maybe may mga yate kung meron mang kinurakot o kaya mga offshore accounts o kaya mga malalaking savings accounts sa Pilipinas and of course mga real estates at mga properties din abroad katulad na lang nung Arjo Ataydi or pamilya ni na Arjo Ataydi, si Sylvia Sanchez, di ba yung nanay niyang artista, merong bahay sa Cannes, France, sana all. Yan, allegedly, sinasaldi ko may bahay din sa France, hindi ba? Or kung saan-saan pa man. And ayun nga po, narinig namin mga tet kuya, may mga real estates din po ang mag-asawang bangag sa Middle East. Okay? Dito sa Middle East. Sabi pa ni Wency, di ako sigurado kung wala nga sila ng mga ganyang material things. Pero as a Dabawe, taga Davao siya. Lahing okay. Cornejo. Okay, Mel Chanco, di ba merong Mel and Jay? So si Mel Chanco ay ex ni Jay Sonza. Pero si Wency Cornejo kasi ang alam ko, anak din ni Mel Chanco. So anak niya si ibang lalaki. Pa-comment nga po sa comment section. Sabi nga niya, hindi ako sigurado kung wala nga sila ng mga ganyang material things. Pero as a Dabawenyo, in my heart, who spends a lot of time in Davao, parang wala naman ako naririnig na chismis. Opo, kasi nakarating ako ng Davao, mga tet kuya, Davao City. And hindi ganyan ang kinikwento sa amin kahit ang mga taxi drivers or mga ordinaryong tao dyan or mamamayan sa Davao City. Wala, payak kung mamuhay ang pamilyang Duterte and pinagmamalaki talaga po sila ng mga Dabawenyo. May nakita ba tayo mga yate, mga helicopter, mga private jet na or aeroplano katulad ni Zaldico at Martin Romualdez. Si Martin Romualdez, pinagtatago na raw yung mga yate. May luxury cars baga ang mga Duterte, mga kababayan. Nakita niyong umakyat at bumaba at nagpahatid at dumating si VP Sara, lalo na si PRRD or kahit sino man sa magkakapatid na Duterte na sakay ng mga luxury cars. Sasabihin lang ako, tinago yan sa mga cronies at kung sino, nasaan? Ang mga kababayan to lang ha, bago ko basahin itong article. Kung si Tatay Digong ay nakinabang nung siya'y umupo, just like what other presidents the Filipinos had in the past, mga tet kuya, kaya niyang labanan yung ginawa sa kanyang pagpapakidnap. Hindi yan mangyayari, mga kababayan. Baka yung Iwi Junior na yan, sipa na yan, kung may pera ang mga Duterte. Di ba? Kung ako kasi mga tet kuya ay isang Duterte halimbawa, maging kapatid man or kahit mag-anak lang, tapos yumaman yung angkan namin dahil nga si PRRD ang umupo bago singiwi. Nagkamal kami ng bilyon-bilyong piso. Lahat ng mga rallies, lalong-lalo na yung sa EDSA, tutulungan ko yan financially. Magkano kailangan nyo? Pamasahe, pagkain, tubig, ano pa, tent, campaign paraphernalia, ano pang kailangan? Ilang bilyon para matanggal na yung iwi. People power na yun. Walang ganyang nangyari despite na inaakusahan nila na yung rally namin noong November 2024 ay kagagawa ni VP Sara. Anong kamalaya ni VP Sara doon? Nagulat na lang yan na bumaba kaming lahat. Nagulat na rin kami mga ate at kuya dahil bigla kaming dumami after naginipit. Hindi naman na nakakagulat yun. Gigil yung mga tao eh. From Krami na mga nagtitipon-tipon doon, from Camp Aguinaldo ba yun? At saka sa ospital kung saan na-confine yung Executive Secretary ni VP Sara na si Attorney Zulaika Lopez. Dumiretso sila ng EDSA Shrine at dumami po kami roon. Kami kasi pabalik-balik dyan every Friday, dumarami habang tumatagal hanggang sa biglang dagsa na yung mga tao. Pinagbibintangan nila si VP Sara ang nag-finance noon. Tinanggalan na nila ng confidential funds. Paano pa si VP Sara tutulong? 'Di ba sa mga rally na pro Duterte or at least para sa kanila or pwedeng sila ang mag-benefit kahit na ang target ng mga rally ay singiwi at ang korupsyon ng kanyang administrasyon, hindi ba? So, wala. Pero kung ako nga po ay Duterte, ilang bilyon ang kailangan nyo? Gusto nyo maging 2 bilyon kayo dyan sa EDSA? Kaso mo, walang pera ang mga Duterte. Hanggang sa napakulong na si Tatay Digong, walang nangyayari. Right? Anyway,
Nasaan ang ebidensya ng lavish lifestyle sa gitna ng pagsampa? Ay, ito nga, nandito binanggit. Sa gitna ng pagsasampa ni Trillanes ng plunder case laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagsalita ang OPM icon. Parang may gusto akong kanta ni Wency Cornel. Tama ba yan? Pili, huwag mo sanang isipin. Ikaw ay aking lilisanin. Parang kanta niya yun, no? Hindi ko magagawa lumayo. Kanta niya ba yun? Parang. Ang title yata ay Hanggang, no? Magaling na balladeer or OPM singer, si Wency Cornel. Tungkol sa isyu ng umanong korupsyon sa ilalim ng nakaraang administrasyon, KPRD, sabay tanong kung nasaan daw ang mga ebidensya ng luho kung talagang nakunakot ang mga ito. Oh, yun nga, sinabi niya, kung kinakakot ng mga Duterte pero ng bayan during his PRD, nasaan ang mga bahay nila sa Ladislawa? Maybe malaking subdivision to somewhere in Davao, no? Even sa dapat nagtatanong din, may bahay ba sa Forbes ang mga Duterte? Right? Ayan, mga helicopters, private jets, in granding bahay, bakasyunan, kahit saan, in the Philippines and abroad, at kung ano-ano pang sinyalas ng lavish na lifestyle. Meron bang mga Gucci, may mga Louis Vuitton ba si VP Sara, may Hermes, at kung anik-anik, si Tatay Digong ba mamahalin ang relo? Ay, alam ko, Seiko lang ang sinusuot ni Tatay Digong. Wala na may mga Patek Philippe. Ang ngayon, ang mga kongresista, paligsahan ng mga luxury cars. Paligsahan ng mga mamahaling gamit, hindi ba? Dagdag pa ni Wency, bilang isang Davaoenyo at heart na madalas bumisita sa Davao City, tila wala naman siyang naririnig hinggil sa anumang karangyaan ng pamilyang Duterte. So it goes to show na itong mga allegations ni Trilliling ay fake news. Paninirang puri. Unfortunately mga kababayan, kinasuhan ni ni Kong Pulong Duterte si Trilliling, pero binasura ng ombudsman yung sinampa niyang kaso. Anong dapat gawin ng mga Duterte para itong Trilliling na to ay mapanagot din sa kanyang pamimerwisyo? Kasi mga kuya, katulad niya, kapag kinasuhan ni Trillanes yung mga Duterte na kung anik-anik, hindi sila pwede magsalita dahil nga dun sa subjudice rule. So paano sila, di ba, babanat? So pinakamagandang gawin ng mga Duterte, magsampa ng kaso mo, nababasura rin. Ay, ginoo ko, ano nangyayari sa Pilipinas? Anyway, hindi ako siguradong kung wala nga sila ng mga ganyang material things, yun yung kanina, ang kanyang pahayag ay lumabas matapos magsampa si Antonio Trillanes ng plunder case laban kina Senator Bongo at dating Pangulong Duterte kaugnay ng umano'y 7 bilyong proyekto ng CLTG Builders, kumpanyang inuugnay sa pamilya Go. So kapatid yata at tatay ni Senator Bongo itong nasa CLTG Builders. So, kung nakinabang, nasaan ang proof mo, Trilling? Siyempre, dapat may ka, di ba? Ikaw yung aakusa, ikaw yung may burden of proof or ikaw yung dapat mag-provide ng pruweba na nangumisyon si Tatay Digong. May mga listahan doon si Trillanes ng mga bank accounts, bawal nga yan. Bakit mo na-retrieve yung mga information yung bank information in a PRRD? Kung totoo man yung pinoprovide mong Excel sheets ng listahan ng pagkarami. Kasi binasa yan sa lower house noon Or pinakita ni Trillanes yan. Parang, di ba sa hearing noon ng mga buhaya against PRRD, ay parang pinakita nila yan sa audiovisual presentation na ganun nga raw yung mga, basta pag paninira kay PRRD, kinakagat na mga buhaya, kahit na alam namang fake news. Yun, parang nagkakaroon tuloy ng legitimacy kasi nga mga kongresistang yan pinaniniwalaan din. Ay mabuti ngayon, booking na ng mga demonyo pala ang mga buhayang kongresista. So, nasaan nga ang proof ng lavish lifestyle nila? Wala naman tayong nakikita. Hindi naman din maluluho ang mga Duterte. Even nung nakaupo si PRRD, ang pinapakain, munggo, turon, right? Ginisang munggo ang ulam, turon, may tuyo pa. Ano ang sabi ni Doc Lorraine? Sabi daw ni PRRD sa kanila kasi 'di ba part ng cabinet I think naging staff si Doc Lorraine ng sa NTF-ELCAC siguro at saka sa iba pang position sa gobyerno. Pagka raw, 'di ba, kumakain sila sa Malacanang, payak yung hain dahil sabi ni Tatay Digong, hindi natin to pera. Pera to ng mga Pilipino. Huwag nating abusuhin, tipirin natin. Basta't ang pagkain ay nakakabusog, 'di ba? Masustansya, okay na. Huwag tayong magarbo. Ngayon, yung nakaupo, ultimo ensaymada dyan sa palasyo, 250 per piece, pagkaliit-liit, puro hangin pa. Masarap, pero ang mahal.
Whereas kung yun yung reklamo namin noon, kaya ako bumitiw as Marcos supporter. At tinawag naming Ensaymada Vloggers ang mga vloggers na nagbubulag-bulagan sa pagsuporta kay Ngiwi. Kasi nga, yun lang ang pinakain, ensaymada, soft drinks, hindi ba lang naghain ng kanin kasi mga pasosyal nga. Okay? Pero after ng mga vloggers na yon, ang sumunod na event for the media and other Christmas parties, ay talaga may mga pa-raffle draw, may mga LED TV, may motor na pa-raffle, di ba? And mga steak, mga caviar, kung ano pang mga social na pagkain ang inihain sa mga vloggers na mga katulad namin mga patay gutom, ensaymada lang. Mapangmata pero waldas din ano po. So, sino ang totoong magnanakaw? Sino ang totoong abusado? Kaninong administrasyon ang naieskandalo pagdating sa korupsyon? Nagkaroon ba ng matitinding baha noong panahon ni PRRD? At kung ganun man, naiskandalo ba ang ghost projects kung meron man? Ngayon kitang-kita po. Grabe ang baha, tapos wala palang flood control projects. Hindi lang billions ang nanakaw mga kababayan, trillions. So sino ang magnanakaw at mandarambong at kurakot sa dalawang pamilyang nagbabanggaan ngayon? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.